Magandang araw mga kabugtaw. Ang pag-usapan natin ngayon ay isang very interesting novel, The Lord of the Flies, ang Panginoon ng mga langaw. Ang The Lord of the Flies ay sinulat ni William Golding at na-publish noong 1954. Si William Golding ay isang Nobel Prize winner for literature noong 1963 dahil sa mga sinulat niya, no? Tulad nitong Lord of the Flies at Rites of Passage. Marami pa siyang ibang sinulat. Pero itong dalawa earned him the Nobel Prize for Literature. May sini na rin ginawa ito na unang lumabas 1963, pangalawa 1990, The Lord of the Flies. Isa to sa mga paborito kong film showing noon sa PMA, itong The Lord of the Flies. Paliwanag ko later kung bakit. No? The Lord of the Flies refers to the devil Beelzebub, no? One of the major demons, no? Second in command to Lucifer. In fact, may sa Philistine Ekron mythology, may haka-haka na si Beelzebub lang daw ang kinakatakutan ni Lucifer, no? Side by side na nagro-rule si Beelzebub kay Satan under Lucifer. Bakit kaya pinangalanan ni William Golding itong nobela niyang The Lord of the Flies? I encourage everybody to read the novel kung hindi accessible. May movie na po ito. Hanapin nyo na lang sa mga live streaming na movie. Napakaganda po ng istorya. Ang istorya ng Lord of the Flies, World War II at ang setting na there was an evacuation. Then there were some school boys from a military school. Nag-crash yung eroplano nila sa isang uninhabited island. Makita mo naman na, yung mga nag-survive, naka-uniforme pa sila ng cadet military uniform. Puro schoolboy lang yung nag-survive, walang adults. Ay siguro yung mga tactical officer nila, yung piloto, patay lahat. Puro mga bata yung nag-survive, no? Makikita natin sa umpisa ng movie, medyo disiplinado pa sila. No? May conch, ang shell ba, may structure, at ang kanilang leader ay si Ralph. Kasi sa school nila, si Ralph din ang pinaka-senior at siya yung commandant ba ng mga cadets sa kanilang military school. Very organized pa sila, pati organization of labor. May taga-hunting, may kuha ng kahoy, may taga-bantay ng apoy kasi gumawa sila ng apoy para kung may dumaan ng mga eroplano o barko, makikita sila. Ginamit pa nila yung salamin ni Piggy, yung mataba doon sa movie, no? Para gawing lente, para makagawa ng apoy, no? As time goes on, nagutom sila. As time goes on, parang hopeless ang rescue. Medyo nag-breakdown na yung structure of discipline. Tapos may isang nag-emerge na faction na ang leader si Jack. Ito naman si Jack, ang gusto niya, palaging naglalaro, palaging nag-hunting, palaging nagsiswimming kasi island Pacific Island. Maganda yung dagat, no? Si Ralph naman, gusto niya na may disiplina pa rin, may struktura pa rin. In fact, pag nag-meeting sila, wala makapagsalita kung hindi niya hawak ang cons. Kung gusto mo magsalita, kailangan i-request mo yung shell na yon, yung cons, no? Tapos pag tinatawag sila, hinihipan din yon para gumawa ng tunog, para pumunta sila. Tuwing ihip nyo, nagtatakbuhan sila parang sa military school ba na pag may nag-bell o nagda-drum, takbuhan in information. Pero sa kalaunan, kahit anong ihip ng cone, wala. Yung mga nag-i-enjoy sa paglangoy, langoy pa rin, no? Hanggang sa dumating ang punto na breakdown na ngayong struktura at isang beses, parang may barko na dumaan. Pero nang nakita ni Jack, tumakbo siya sa apoy, nakita niya na patay ang apoy kasi yung mga nagbabantay ng apoy ay sumama doon kay Jack para mag-swimming. So galit na galit si Ralph. Nag-meeting sila.
hanggang nag-away na sila ni Jack, hanggang nahati ang grupo sa dalawang faksyon. Ang faksyon ni Ralph, ang faksyon ni Jack. Ito si Ralph, gusto niya disiplina, struktura. Itong si Jack, gusto niya laro, gusto niya hunting, walang disiplina, walang istruktura, no? Hanggang sa nagkaroon na ng kudita, hanggang sa lahat sumama na kay Jack kasi ayaw nila doon sa struktura, sa isang disciplined life ni Ralph, no? Hanggang sa nag-away-away sila at nahati ngayong grupo hanggang sa si Piggy namatay doon kasi nahulugan ng bato, no? Kaya ko paborito na film showing to sa PMA kasi gusto ko ipakita sa mga kadete noon. Sa academy, very structured, very disciplined, pero pag graduate minsan, doon sila ma-assign sa God knows where places na walang gobyerno, sila ang gobyerno doon, no? So kahit sa barko, in spite of the absence of adults, of the structure, can you still maintain discipline? Because that's what you have been trained for. Pero ang gusto ko talagang pag-usapan dito sa Lord of the Flies ngayong hapon ay yung monster. No? Kasi nung si Piggy na lang at saka si Rat ang natira sa faction nila, lahat sumama na doon kay Jack. Eh wala na silang kalaban dati, kalaban yung faction ni Jack, ang faction ni Ralph eh. Doon sila lumikha ng tinatawag nilang monster, the monster. No? Sa isla daw may monster. Pag hindi sila nag-iingat, pag hindi sila sama-sama, pag hindi sila naging matibay, papatayin sila ng monster. Hmm? Pero wala namang monster, imagination lang nila yun. Ha? In fact, isang beses nakahunt sila ng baboy ramo, no? At siyempre, kinain nila yun. Pero ang ulo ng baboy ramo, pinutol nila at inimpelled, inilagay sa stake at nilagay doon sa kuweba kung saan sila sa isla kung saan nila pinaniniwalaan nakatira daw yung monster, no? Parang reliyon lang nag-aalay ng kung ano-ano padugo o ano sa imaginary friend nila, no? Pero ang punto dito ng monster ay it gives us insight to the military mind, no? Kasi the military mind is always looking for an enemy. Kahit gumawa sila ng imaginary enemy. No? Um, ang utak kasi ng military, black or white eh. No? Hindi tulad sa intelligence na ibang doctrine sa intelligence, sometimes black can be white, white can be black. Sabi nga sa akin noon ng taga-intelligence, sabi ang kultura sa intelligence masyadong bakla. Hindi mo alam sinong kaaway mo, sinong kakampi mo. Kasi minsan ang kakampi mo, kaaway mo, ang kaaway mo, kakampi mo. At pwede naman ang kaaway, ma-recruit mo sa side mo. Ganun ang doktrina. Pero in a typical military, like infantry or regular military, black or white at talaga ang thinking ng military, which is also understandable kasi that is an instinct for self-preservation, for protection. Kasi dapat talaga malaman mo sino yung kalaban mo. Mahirap kasi kung hindi mo alam sino kalaban mo eh. Parang yung sa Vietnam War, kung umaga, ang hawak, araro, kung gabi, AK-47. Ganon din dito sa insurgency tsaka secessionist problem sa Pilipinas. Hindi mo talaga alam ang kalaban mo kasi kung umaga magsasaka, kung gabi mandirigma, no? NPA. No? So that is understandable. Kaya kailangan maghanap palagi ng kaaway. Nakapagsabi sa akin na majority sa armed forces natin anti-China pa rin. No? At may isa nga akong admiral na kausap, sabi niya ang problema sa military natin ngayon ay parang Bonifacio. Yung puro tapang, walang nag-iisip, sulong lang ng sulong. May episode tayo dito sa Bugtaw, no, kung saan ko diniscuss yung concept of courage ni Aristotle, tapang at dunong, na hindi lahat ng katapangan ay tunay na katapangan. No, kailangan may dunong din, kailangan nag-iisip. Pero nakikita ko yan. No? Kaya nga siguro ito, nagkiklik yung sa military natin itong anti-China sentiment kasi kailangan ng kaaway eh. Oh, diyan sila nabubuhay eh. May NPA na kaaway din yun. May mga secessionist movement, kaaway din yun. Ito pang China.
And I don't think at this point in time, our armed forces is ready for external defense, external warfare. Kasi matagal napabayaan, lalo na yung Navy natin. We are supposed to be an archipelagic country. And we're supposed to have a very strong Navy and Coast Guard, pero hindi natin na-develop dahil sa presensya ng US bases. Sabi ng mga no, no, never mind developing your Navy. Andito naman kami para pagtanggol kayo. Way back in the 60s, muntik na tayo nagkagyera sa Malaysia because of the Sabah claim. And the Americans categorically denied assistance. No? Kaya malaki ang challenge sa our forces natin sa pagdating sa external defense. Modernization would take really a huge amount of money at hindi lang yan. It would take time kasi kahit moderno na yung gamit mo, yung doctrine mo at saka training mo will take time to master this equipment. No? So, ganun. Kaya sa Lord of the Flies, makikita mo na kahit the monster that did not exist, they have to invent the monster. Nag-aalay pa nga ng ulo ng baboy ramo doon. Kasi that's how they survive to look for an enemy. That's what they're trained for. To look, search and destroy the enemy. Sino ba talaga ang tunay na kalaban? Kasi ang sitwasyon natin sa bansa ngayon, ang kalaban natin hindi lang military factor eh. No, in fact, pag nagkagera tayo sa kahit karatig bansa lang natin sa Southeast Asia, mahirapan tayo because of the state of our military hardware. And no doubt about it, matatapang yung armed forces natin. Pero hindi naman lahat nadadala sa tapang eh. May ng Air Force at saka Navy natin, missile system natin, hindi pa ganyan ka-establish, no? So naiwan tayo dito sa Southeast Asia, no? So ba't kayo maghahanap ng kalaban? Hindi nga lang ang problema ng bansa natin, hindi lang military problem, kundi socio-political, geopolitical. Yung paggamit ng mga Amerikano sa atin sa kanilang interes para ibala tayo sa kanyon laban sa China. Kung titingnan mo, wala namang ginagawang China. Ang gusto ng China nga, progress, progress, progress. Yung bullying na yun, yung pag-aagaw ng teritoryo. Matagal ko na piniliwanag yan na hindi totoo yan. Puro propaganda yan. Paki-check nyo na lang ng mga previous episode natin ng Bugtaw. No? Anyway, sa Lord of the Flies, si Beelzebub. And Beelzebub, no, represents greed and envy. Kaya doon sa movie na Lord of the Flies, makikita mo yung mga bata sa faction ni Ralph. Frenzy sa hunting, sa swimming. Kasi ayaw magtrabaho, ayaw ng disiplina. Greed, no? And envy. Parang yung political situation natin ngayon, eleksyon na naman, circus na naman, no? Para rin sa Congress natin, para din silang mga langaw. No? Yung mga langaw, kung makikita mo sa palibot ng dumi, there's a frenzy. No? Nag-aagawan. No? Greed and envy. No? So, dapat maintindihan ng mga military natin na mag-isip din. Kasi sa PMA halimbawa, the honor system is really observed. Pag-graduate, ibang kwento na eh. No? And it's not only true in the Philippine Military Academy, it's true in every institutions in the country, especially Catholic academic institution. Ang tawag doon ng mga moral theologian ay double standard morality or street level Christianity. They learn one thing in school, they do another thing outside. No? In fact, nung sa gobyerno ako, among the most corrupt people I've met were graduates of top universities in this country. In fact, ngayon, the biggest buhaya in Congress, graduate pa ng Harvard yan. No? Patingnan mo naman, no? Para nga silang mga langaw, siguro ang Panginoon nila ay si Beelzebub na rin, yung Lord of the Flies, the Lord of Greed and Envy.